Nag-ganito ka muna, ayan o. Yes, perfect, diba? Susunod naman, tawagin naman natin si Jinho Bay, nagaganap bilang si Namu or Nam Ji-hoon. Jinho Bay! Palakpakan! Yes! Naman sa Showtime, in-introduce ni Ryan Bang, pero now, part of the movie. And kung susunod naman yung picture-picture sa kanila yan. At syempre susunod, siya naman po ang ating screenplay writer and also our creative producer. I-welcome naman natin the very young and talented Ellis Camarillo! Good afternoon, Miss Elle. Ang saya. Ayan, Miss Elle, for this wonderful movie na mamaya pag-uusapan pa natin lalo, di ba? Kasi may chopan ganap ito. Pag-usaping director, makakasama natin. She's the CCO Camarillo! Nalaman po niya na napakaraming mga friends from the media, mga vlogger friends natin ang nandito. Sobrang taba ng kanyang puso at excited siyang i-share kung ano yung mga dapat i-share ngayong hapong ito. Kira Ballinger, si Sol at si Gabby. Beautiful, very handsome. Diba? Ang ganda pala nilang titigan on screen, no? Kanina nagkaroon ako ng chance na makapagpuhan kayong lahat doon. And sobra akong natuwa kasi parang in fairness, the chemistry, diba? Talaga naman. Diba? Walking sa ating daan ng patungo dito. Naiiyak si Jinho, bakit? Ayan, pati si Elle naiiyak din. Naku naman, ang early pa para mag-emotional. Once again, Kira Ballinger and Calvin Miranda. Oh my God, everybody's getting too emotional this afternoon. Let's take a picture with them. Picturean muna natin Tart Carlos, Jinho Bay, Ellis Camarillo, Direct Catherine, CCO Camarillo. Yes, ayan. Calvin and Kira, solo. Derek, okay ka lang dyan, Derek. O, dito samahan kita, Derek. Ayan. Okay. Center, right, left, to the back. To the left, below po. Kira, Calvin, dito naman daw. Ayan. Oh, wait lang, Lola. Creator, singer, and now, gratefully, a actor. Palakpakan naman natin si Jinho. Thank you all for coming despite of the hot weather. Maraming salamat po. Hindi mo na-mention bukod sa maging content creator mo, di ba? Naging part ka din ng balitawanan ng TV5. Yes. Comedy Skits. Kasama mo dyan sina Kuya Jose, tama ba? Yes po, saka si Kuya Wally. Kalad Karen. Ayun po. Mga big names. Yes. And congratulations! Part ka ng Chances Are You and I thank you. Thank you so much. And I hope you guys write good things about us because, you know, we went through so much. Everyone. O, diba? Pasabo. Thank you, Jinho. Next, Tart Carlos! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at masaya kami na makita namin kayo ngayon. Finally, 2 taon po halos. Hinintay nito pelikulang to at the same time, kami po, ako, encourage ko lang kayo na sabihin sa mga tao na may time para pumunta sa sinihan and this is the time. Ang shy time. Thank you for being here. Thank you, Tart Carlos. Bago si Kelvin at si Kira, syempre si Miss Elle, ang ating screenplay writer and creative producer. Batiin mo naman lahat ng mga nandito ngayon. Hello, good afternoon everybody. I'm Ellis. You can call me Elle. Thank you very much for being here. There's so many of you. I'm so grateful and happy. Masaya po po. Share po namin Chances Are You na abangan niyo po. Diba? Napaka-bagets. Oo. Mamaya i-share nyo sa kanila yung kwento nyo sa taas. Diba? Thank you so much, Elle. The director and the producer, Direct Cici, Direct Catherine Camarillo. Hello everyone, salamat po sa mga nagpunta at ngayon po ito po kasama-sama tayo din sa panibagong handog namin.
Actually, nakaka-overwhelm po. Yung daming tao ngayon dito. Oh, yeah. Suporta. Salamat po. At sana po, supportan nyo hanggang sa favorite namin, favorite namin. Thank you. Maraming salamat, Kelvin Miranda! Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa oras na nilaan niyo po para sa araw na to. And yun lang po, sana mag-enjoy lang po tayo ngayong araw. Hanggang gabi. So, pinakabangan ako kasi unang beses ko pong ma-experience yung ganitong klaseng press con, grand press con. So, thank you to Direct Zai sa tiwala and support niyo para makarating ako dito. And magawa namin yung pelikula, of course, yung partner ko sa movie, si Kira. Ayun. At Kelvin, congratulations. Dahil first time mo ito, legit, dahil dinaluhan ito ng lahat ng mga pinakakilalang mga kasamahan natin sa entertainment, media, sa press, kaya deserve yan ang chances are you and I. Thank you, Kelvin. May anak ng Kira Ballinger. Yes, everybody, magandang hapon po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, gusto ko po kayong pasalamatan. Thank you so much for making that effort to be here for us today. And I really hope na masusuportahan niyo po ang aming napakaganda na movie. Maraming salamat po. Yes, thank you so much sa ating mga cast, sa mga bida, sa director, and sa ating screenplay writer. Unang-una, COVID, pandemic, nag-raise yung, lumuwag yung in-order sa akin, yan, sa tao. Pero, kahit na ganun yung nangyari, na-hold kami, natuloy pa rin, nagkaroon ng issues and whatsoever, natapos namin at naging maganda yung outcome ng pelikula. Dahil yan sa puso ng aming screenplay and ng aming director, syempre ng buong production, sa pagtutulong-tulong po namin, nakagawa po kami ng ganitong klaseng pelikula. And sa tiwala po namin sa isa't isa na may daraos namin to, hindi inaari po namin to everyday sa Panginoon. Kaya alam namin maganda at magugustuhan at talagang aantigin namin yung mga puso. Yun. Wala akong masabi, kahit na nahihirapan kaming lahat dito, talagang binigay namin yung puso namin. Kaya ganito na lang kami ka-emosyonal kasi ang tagal nung in-try namin eh. Hindi namin alam kung kailan mangyayari to, kung may pagkakataon ko ba. Hindi ko nga alam kung matutuloy pa to nung na-hold kami, pero sa tiwala namin na matutuloy. Natuloy na siya. And salamat po ulit sa inyo lahat sa pagpunta nandito. Wala pong, di ko ma-explain, parang iba yung feeling mo ngayon, mixed emotions. Nakita ko kayo na dyan. Maraming salamat po. Basta gagalingan ko lang po palagi. Di ba grabe, hindi po nakikita very much. Oh my God, Ate Jai Muntikan. Pero syempre, for the pictures tayo, di ba? Kaya hold muna. Charot. But of course, sobrang nakaka-emotional po itong moment na to. Kasi kaya po ng sinabi ni Kevin, ang tagal-tagal po namin hinintay ito. Ang dami po namin pinagdaanan. Lalong-lalo na po ang aming director na si Cathy. She's been fighting battles na we don't even know about. So, the fact na nakaupo na kami dito sa harapan niyo, natuloy na ang aming movie ay napakalaking blessing po para sa amin despite na we were shooting this during the pandemic time. And wala akong ibang masasabi kundi napakalaking blessing po ito na natuloy ang aming napagandang movie na pinaghirapan mo na. Ayan, thank you. Maraming salamat, Kira. Hindi ko sasabayan ng kanilang mga emosyon. Ang hirap at sabay-sabay tayo. Pero masasabi ko lang, salamat, malaking salamat. At sana sabayan niyo kami na ma-appreciate itong ginawa natin. Pure passion of hard work and dedication sa craft na gusto namin galawa. So, hopefully, ma-appreciate natin ang trailer. At welcome to ask questions later on para may paramdam pa natin sa inyo kung gano'n namin binubulang hard work para sa pelikula nito. Okay lang yan, Direk. Ano yan? Saya po yan. Happiness po yan. Kasi ramdam natin, diba? Almost 2 years, Direk. And finally, May 29 showing in all theaters. Trailer natin ngayon. Napanood
gano'n siya, ilang beses sinuulit ko siya araw-araw. Kasi alam mo yun, parang pinapalakas niya yung loob ko eh. Kasi ganun din kasing naramdaman ko nung ginagawa namin ko yung suporta ni Direk. Parang nanay talaga siya. Kasi sa lahat ng aspeto, hindi lang sa paggawa ng pelikula, off-cam, on-cam, sobrang hands-on. Sa emotions na nararamdaman namin bilang kami, sa mga sarili namin, inaalam niya talaga yun. So, kaya nakakalakas ng loob, nakaka-boost ng confidence. Kaya pinapanood ko siya po ulit-ulit kasi alam ko maganda yung resulta ng pelikula. So, ayun po. Kira. Feeling ko mga 100 times ko na po siya napanood. Paulit-ulit, kaya tumataas yung views dahil sa akin. Ikaw pala. Yes, ako po talaga. Pero seeing it now, watching it again with all of you, iba yung pakiramdam. Sorry. Kasi this is my first major movie na ako po yung hero. And, you know, the time that ito, akala ko talaga na baka hindi po tutuloy. Another project na that would just be dissolved. Oh my God, I can't explain it, Direk Kelvin. I'm just so grateful for this opportunity. And kaya ko pinapanood po ulit-ulit kasi gusto ko na siyang mapanood ng buo. Pero sinisave po namin yun for Japan para syempre surprise. Para masarap na. Opening salvo kayo sa festival. Yes. Yes, grabe. Oh, congratulations. Ito na ang yung Kira. Launching sa big screen as bida. Palakpakan naman po natin si Kira. And of course, si Kelvin din naman. Palakpakan natin. Silang dalawa po ito. Kasama ang Pocket Media, si Direk Cathy, the rest of the cast. Ayan. Kira. When you were doing this, di ba nalink kayo sa isa't isa? Ngayon, kumusta na yung paglilink sa inyo? Nag-develop ba yun? Unang-una, sagutin ko po. Kira, sagutin ko muna. Okay. Yung issue po kasi na to, yes, nag-exist sa social media, diba? Sa lahat po ng platforms. And ang masasabi ko dyan is, mahirap po maging isang artista. Kasi hindi lang i-memorize yung lines, hindi mo lang kakabisunin yung blockings, hindi lang makikinig ka sa director. Hindi ka naman puppet dito eh. Kumbaga, isang instrumento para kulayan mo yung canvas na binigay sa'yo ng director o ng writer. Bigyan mo ng buhay, ng pakiramdam yung character o yung script na nilatag sa'yo. Sino ba namang tao ang hindi makakaramdam kung sobrang devoted ka sa... Ano ang naramdaman mo? Yes, confused ako Okay. sa reality. Okay. Kung totoo ba lahat ng nararamdaman ko or it's just because of my character. I don't know. Pero, isa lang yung gusto kong linisin dito sa issue na to. At alam din naman ni Kira na hindi po naging kami. Okay? Para po linawin yung issue. Wala pong ligawan na nangyayari. Yun lang po yung lilinawin namin dito para hindi na po siguro mag-isip kayo. Yes. Yes, yung naramdaman ko ng totoo, nag-exist siya sa akin. Inamin ko yun. Kahit na sa sinong magreklamo dito, inamin ko na totoo yung naramdaman ko during ginagawa namin yung channel. Yung character. Sino magtanong, sino magsalita. Nagpakatotoo ako. Yes. Dahil sa character mo. Yes. Binigyan mo ng buhay, binigyan mo ng pakiramdam. Siguro, dala siya ng pagmamahal ko sa ginagawa ko, respeto ko sa director ko, sa writer, and syempre, tiwala ko sa co-actor ko. Totoo na close kami sa isa't isa. Walang masama doon. Pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. And then, doon nangyari yung magic. Tapos na. Yun. Tapos na. Yung magic niya. Yes po, hindi po kami natuloy, wala kami naging relasyon, whatsoever, kung ano man ang iniisip nyo. Okay. Thank you, Kelvin. Thank How you. about you, Kira? Kira. Well, I think naklaro naman po. Yes. Nasabi niyo po lahat.
po sa aming actors, if you are a good actor, magiging totoo talaga yung nararamdaman namin. Kasi kung ganun lang pong kadali yung trabaho namin, edi kahit sino po ang makakapag-acting, makakapaggawa ng movie. But it really takes a lot of guts to use your true emotions to show that, to be vulnerable sa lahat ng cast, sa lahat ng production. And you know, with Kelvin's personality and his character and you know the nature of our work, it's a beautiful love story. And nangyari, it just happens. Stuff happens, and before we even know it. Pero we didn't let that affect the quality of our work. We didn't let that affect our working relationship. So I think that's what really matters. And thank you. May dagdag ka, Meron. Kasi hindi po hindi po talaga madaling tumayo sa talampakan ng mga aktor. Iba-iba po ng proseso, iba-iba ng pagkakaintindi kung paano ginagawa yung isang proyekto. Meron dyan, may mga tawag pa sila. Yes, oo. Baka kay Naitar. May start talaga eh. Siya yung rehearsal, siya yung Hindi, joke lang. Mahirap po talaga kasi hindi ko sa justify yung kung ano man yung nangyayari dahil sa trabaho. Kasi mataas ang respeto ko sa mga aktor. Hindi talaga siya basta-basta. Maraming pwedeng maapektuhan. Marami kang pwedeng may encounter, problema, kaginhawaan, hindi mo masasabi. So, para sa akin yung bagay na yun, nangyayari talaga siya. Sadyang, meron. Hindi mo maiwasan. Sumarubok. Yes. So, ngayon, ano na kayo ngayon? Magkaibigan po kami, and then we're promoting our movie. Magkatrabaho po kami. And, yan po, alagad Baka mas lalo kasing hindi naklaro, hindi po sila naging sila. Yes. Kaya lang, katulad niyan, magkakasama po kami Kaya lang. Hindi lock-in. Kami naghahawakan kami ng kamay. I mean, they're so sweet like they were there sa relasyon because may characterization po sila. As an actor, it's a must. Yun lang po. I-share ko lang po yung process na nangyari para lang po aware kayo. Before po yung call time ko, lagi po ako nagigising ng umaga. Ganito po yung process ko, para na po maintindihan mo. Konti lang. Gising po ako na 6 a.m. call time namin, gising ako ng 4 a.m. Nag-lock-in kami, nag-workout ako. After ko, mag-ensayo, nagbasa ako ng script. After ko, pupunta na ako sa makeup room. Wala pa yung call ko, kain ako doon, inantay ko si Kira, and then I memorized her face. Even her voice, the way he talks, the way he laughed, the way she laughed. Sorry. Totoo yun. Ginawa ko yun, proseso na yun, para mas ma-invite ko yung... Ma-internalize. Yes, ma-invite ko yung character, and mas makabisado ko siya bilang katrabaho. And pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. Kapag ginagawa na kami ng eksena, mas madali. Mas nakikita yung chemistry, mas nakikita yung pagiging raw ng emotions, nararamdaman. Hindi siya pinipili, kumbaga. Yun, ganun ko siya ginawa. Simula ng lock-in namin, ganun ang ginagawa ko. Walang mentes yun. Kaya ako napapansin ng walang prod, na ang aga mo naman, alam mo ilan yan. Wala, ito lang talaga ako. Siyempre hindi ko na kailangan pa para sa i-share. Pero yun yung proseso ko as an actor. Ganun talaga. Yes. So, single pa kayo talaga? Ako po, yes. Yes. So, direct paano mo nailabas yung pagmamahalan, yung chemistry nila dalawa dito sa movie na both are single, yun lang yung ano mo nailabas sa kanila? Yung mga totohanan sa big screen. Hello. Okay, sa mga narinig nyo naman kanina, both are passionate actors. So, hindi na mahirap sa akin para ilabas yun sa kanila. So, ginayad ko na lang sila kung ano yung vision ko. Pero dahil sa passionate silang mga actors, madali na lang kung napagtrabahuan namin ang bawat eksena na kailangan namin. Si Kyra. Kira. Kira. So, Kira, dahil
Gwapo si Kelby. Ayan, kung mapapansin nyo naman, ako yung... Ikaw yung sarili mong tinatanong ko, kung unang kay Coder. Yes, hindi. Kung sa tingin niya naman, yung demonyo ako na po yun. Eh, she's like an angel. Ah! Okay. Yes, Kira. Gaano ka gwapo naman o? O ka, mahal-mahal. Well, hindi ko naman po pwedeng po dito magsinungaling sa inyo, di ba? Correct. Ito naman po natin si Kelvin, yung pogi niya. Totoo. Di ba? So, Parang may gusto sabihin si Gino. Gino, mamaya tatanong ikaw kung gaano ka ganda si Tart. okay. Sige, thank you very much and good luck. Good luck. Pero ang laki ng itinulong sa akin ng Shai or ng Chance or Hyundai, ng character ko, na ma-realize na lahat naman tayo, magpapantay ang mga paa. Di ba? Hindi naman tayo mananatili din sa mundo ng panghabang buhay talaga yun. So, ba't hindi ka mamukay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamukay ng masaya, wala rin nakapakan ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong i-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala na eh. Yun na nga yung end eh. Diba? Pero kadalasan minsan yung destination, yan yung simula pa lang, diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may ganun akong kalagayan o malagay ako sa sitwasyon niya. Gagawin ko na kasi paano kung bukas wala na ako? Ano magagawin ko? Antayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung tunog ng orasan. Ano? Hindi eh. Para sa akin, kung may kaya pa akong gawin hanggat nabubuhay ako, gagawin ko yun ng buong puso ko. Yun. Harapin ko lahat ng tapang ko. Harapin ko lahat ng takot ko. Parehas. Thank you, Mr. Calvin. I have the same question for Ms. Kyra. Kira Ballinger. Yes. Dati di ba Kira, sa apelido mo lang nahihirapan. Ngayon sa Yun Kira. ang first name na. Charot. I just really get to be sure you got the question. Given the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Yes, I would. And sa ngayon ko, I already am living my life to the fullest. I'm telling the people, my loved ones, that I care about them bago mawala ang lahat. Kasi malay po natin, pwede po ako matsugi bukas at hindi ako magiging masaya sa life ko. Ha? Sorry, wag naman. Pero life is beautiful talaga and it really should be cherished every day. Kahit gaano man kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know where to look or if you can look hard enough, you will find something good. And I think na, yes, we should be processing the bad na maayos, di ba? Pero syempre, huwag din po natin hayaan na lamunin tayo ng lungkot, ng galing ng ating disappointment, and let it stop us from living our lives to the fullest. Yun po. Thank you. Just initial impressions of each other and how has it changed since filming Wrap Up? Mga narinig natin na rumors, news reports, I'm sure you heard of each other to a degree. So when officially you guys got casted together in this movie, did those initial impressions or thoughts, opinions change after filming Wrap Up? Para sa akin kasi yung first impression, hindi ako naniniwala. Wala akong impression nung una ko siyang nakita. Nagkaroon ako ng impression sa kanya nung na nagkaroon na kami ng script reading, magalang at saka very charming, ganun siya as a person. Bagay talaga sa kanya yung character niya sa Gabby. Kasi maliwanag siya nung una ko siya nakita. Yan. Siguro isa yung sa reason bakit napili nila si Kira na gumanap bilang si Gabby. So, ayun siya. Very maliwanag siyang tao. Ganun. Thank you for answering. Same question for Ms. Kira. Sorry. Natatawa ako kasi when I first met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when we showed up to the look test and everything, dyan po kami unang nagkakilala sa look test. Nakahigaw siya, naka-leather jacket siya. Sorry, nakakatawa just recalling it. Pero
experience ako sa Bad Boy. So, syempre, this is just a first impression lang po ha. Syempre, when I first saw Kelvin na ganun yung ano niya, nagisip ko, ay, feeling ko mayabang to. Ay, baka mamangangin to. But then, syempre, when I got to know you more, nalaman ko na napakalalim siyang tao. Totoo, he's a very deep person, he's very wise, and kita nyo naman, he has a lot to say because he really thinks. And bukod doon, he's a very generous actor. Ayun. And sorry, dagdag ko lang po, I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, like, Okay lang, Jose. can you, good. Alright, can you share with us any funny experience that both of you had with filming? Kahit one funny experience or unexpected, something comical. Talagang sa Korea, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginginig kami pag walang action eh. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut ulit, nanginginig kami ulit sa sobrang lamig. Kasi kahit trip din na yung sort namin, yung parang ng mga hip, kung ano man sort namin. Ang lamig pa rin. May hit tax na kami, may apoy na dyan, may bumog na, pero talagang nanginginig pa. Pero okay, actors cue. Kaya actors cue na, bigla na nawawala. Pero meron talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, lamigin na ka sa rin. May isang scene doon na gano'n, naglalakad kami sa open area. Kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamig, tapos madaling na araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call time namin, late na kami nagsimula. Tapos madaling araw na, ang lamig talaga. Hindi na namin mapigilan yung minute namin, naglalakad kami ng nanginginig sa eksena. Actually, syempre, yun din yung sasagutin ko kasi nakakatawa talaga. Pero may iba naman. When we were shooting sa hospital, ngayon, si Kelvin, naglalakad siya dahan-dahan sa hallway, tapos nagpe-play po yung music na demonyo. Tapos ako, nasa gilid ako, I'm watching, tapos super liwanag yung ilaw din sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pag babae, alam nyo na, pag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So when I was watching that, as a woman and as an actress, watching Kelvin slowly walking papunta sa ilaw, paano papunta sa langit? Nalungka ako. Alam niyo, Derek Richie to, kasi siyang unang nakakita sa akin. Umiiyak po ako sa gilid. Parang I was like witnessing you walking doon, di ba? Tapos sabi ni Derek Richie, okay, sige, ba't ka umiiyak? Sabi ko, Derek Richie, sorry po, red days ko na po ngayon. Yun po, yun yung nakakatawa. You remember? Oo. Tapos, nung nakita niya ako, syempre nasa gilid lang ako eh. Sabi niya, wala nangyari sa'yo. Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, ganun na nga. Na-awkward siya, nakakatawa. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin sa akin. So, ayun. SKL, thank you. Saying perfect para na sa casting niya. Marami akong napagpilian, marami akong kinonsider, pero nandun yung pag nakita mo kung sino yung nasa vision mo to portray a certain character, yun po yung dapat mo sabihin. So, sa kanilang dalawa, nung na-pitch ko sa kanila yung konsepto at narinig ko sila kung paano nila i-embrace yung character nila, yun po yung naging inspiration ko to give the first choice. Yan. Parang ano yun, nung ginawa niyo to, hindi niyo pa kilala yung isa't isa. How you say, okay? So, nung nagkasama kayo, ano yung naging impression niyo sa isa't isa? Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa? Ano yung naging pagkakakilala niyo sa isa't isa? Well, I think na sagot ko kanina yung impressions. But, syempre, when you are locked in sa isang lugar at everyday kayo nagkikita, nagkakasama, syempre, you start to build a friendship. Hindi po naiiwasan yung nag-uusap kami. Syempre, we want to get to know each other para ma-establish din yung chemistry. Saka, para walang
awkwardness or like hindi kami nahihiya sa isa't isa. So it was really just an effort to get to know one another, to be curious about one another, kung ano bang similarities itong si Kelvin sa character niya o sa akin that we could both use. Or, you know, at the same time, we establish that rapport so that we can help one another sa scenes. Most importantly, kumbaga, let's say, for a scene, hindi ko alam kung ano yung hugot ko for this dahil hindi nga ako relate. He will ask me questions about my personal life na nag-curious po siya. So I do believe na that's how we started to be friends, out of curiosity sa isa't isa. Thank you. Ayun, siguro ang may-build talaga sa amin noong time na yun, yung nagtatrabaho kami, yung tiwala talaga eh. Yung tiwala talaga. Kasi hindi mo naman makikilala yung isang tao o magpapakilala yung isang tao kung hindi mo siya pagkakatiwalaan. So, yun, nagkukwentuhan kami about sa mga experiences and kung ano yung mga pwede namin pagtulungan para mas mapabuti yung trabaho namin, yung mga oras na yun. I-share na rin ang mga maliliit na bagay about sa ganito, about sa ganyan. Feeling ko umangat doon talaga yung tiwala kasi babalik at babalik doon eh. Kasi hindi mag-work yung ginagawa namin kung hindi namin pagkakatiwalaan yung isa't isa hanggat hindi natatapos yung project. Kasi para sa akin, okay, sige, kung hindi na kami magkausap after ng film, okay lang din yun. At least during that time, meron kaming trust sa isa't isa na makakatawid kami dito sa hanggang sa matapos ng pelikula. Nagagawa namin yung best as best namin. You know? Okay. So, base sa salita mo, parang okay ka pag habang ginagawa nyo to, na na-build nyo yung kung ano man meron kayo. So, would you say ba na after naman na nagawa nyo na yung movie, nag-continuous ba yung kung ano mang closeness or friendship or relationship na meron kayo? And hindi nyo sasabihin sa isa't isa na parang ay shooting friends lang kami or whatever. Para sa akin naman, sinagot ko na po kanina yun eh, na we're doing it for our movie, kung ano man yung mga naging issues or whatsoever. Only time will tell, di ba? Parang kung magkaroon pa kami ng pagkakataon na magkaroon ulit ng project, mas magiging madali na yun for us kasi meron na kaming pinagmulan. So, hindi naman sarado yung petuhan sa kung anong pwedeng mangyari. Ayoko nang isipin yung mga masasamang bagay, hindi mo siya nakakabuti. So, Pero okay kayo, I mean, yes, we're good, we're good. may communication kayo, Hindi man necessary niya communication or ang importante yan siguro, nandito kami, maayos kami, di ba? Hindi mo kailangan na nag-uusap kami, di ba? We're still friends. Last na, Kelvin. Kelvin, somehow nasa baybayan ka namin sa nagagawa ng project. Ikaw ba yung tipo ng ng leading man na somehow napofall sa leading lane? Kasi, di ba, like, may mind na open mo na, in a way, nagka-feelings ka rin, attract ka, I don't know, beauty or relate to the others. Nangyari na po yan ng ilang beses sa akin. Isang beses po, yung unang-unang beses ko yan na experience. Actually, hindi full eh. Na tumatatak sa'yo yung character mo. Una kasi, hindi naman ako introvert. Nung ginampanan ko yung Dead Kids, 7 months siguro akong naging introvert bago ako makaalis doon. Ang dami kong ginawang proseso, ang dami kong ginawang paraan para makaalis ako doon. Pangalawa, sa Lost Recipe, which is, nagkaroon din ako ng confusion sa collective ko. Nagkaroon doon na tumaas yung depression level ko hanggang sa nauwi na sa disorder. Ayun yung first talaga literal. Mabigat siya, pero sasabi ko lang ito, para alam din ng lahat na hindi talaga ganun kadali. Kasi pinapanindigan mo yung nararamdaman ng character mo eh. Meron nga iba, cut na, pero umiiyak pa rin. Hindi
para sa akin kasi para kami mga schizophrenic na alam niyo yung binabayaran para gumawa lang ng ito gawin mo itong emosyon na ito, gawin mo itong emosyon na yan. Hindi madaling tumalon-talon ng emosyon kung ano yung binild mong character para paniwalaan mo, makita ng nanonood na kapag-paniwala yun, uy, nararamdaman niya talaga yan. Paano magagawin yun kung hindi mo talaga nararamdaman sa sarili mo? Kung may love ka sa isang tao or sa leading lady mo, nung ginagawa niya yung story, ano mo ba siya doon? Love of your life. Bakit hindi pwedeng maramdaman yun, di ba? Pili ko sa akin, yung pagkukulang ko noong time na yun is, hindi ko naiintindihan paano ako aalis doon, o paano ako bibitaw. Naglalast kasi sa amin eh, parang doon ako nahihirapan. Pero since alam ko na kailangan kong alisin yung ganong pangyayari, alisin ko yung sarili ko sa ganong sitwasyon, gumawa ko ng way, tulungan ako sa mga co-artist ko sa management, nag-conduct ako ng parang acting group workshop sa mga bagong artista ng Sertay, nag-observe ako, nag-share ako, and then ina-apply ko sa sarili ko, and then I have to handle or to manage kung ano man yung darating na susunod. Yun. Di ba? Perfect. Ana mentioned kanina na the film is going to be the opening salvo for the Jinseo Film Festival in Nagoya, Japan. Can you share with us paano po nangyari to? Well, nagsabi ko ako ng trailer natin doon for possible promo sana namin kung sakaling makuha. Nag-granta naman po, nagustuhan nila yung sinabit namin material, and ito na yung entry namin ngayon. Pili nila na maging opening feature ng festival. So that will be on the 25th hanggang 26th po. Kaya sinabi po, na-appreciate nila, nagustuhan nila yung pelikula natin. Bilang director po, ano po yung inyong expectation sa participation ng film dito sa festival? Expectation ko mas marami pang tao maka-appreciate ng pelikulang Pilipino. That's the reason why, the very reason why I joined the festival is to showcase also yung gawa natin sa abroad at na-touch din natin yung mga Filipinos na nandun rin na talagang hungry to really watch Filipino films din na pwede nilang ma-share din, na makita at magkaroon sila ng connection din gaya ng mga ginagawa natin sa abroad na sinashowcase din natin mga Pilipino. Nakubalita ko, parang sa Nagoya ang pinang-concentration ng Filipino community. Yes, So, marami. Surprising. First time ko lang po actually nag-join ng ganung festival. So, actually hindi ko na-expect na makukuha kasi naka-align kami to do theater run here. Pero nung nabigyan kami ng pagkakataon na i-showcase doon, nabigyan ng spotlight entry, syempre po, sino pong hindi mag-grab ng opportunity na i-showcase ang ating pelikula abroad at na matouch din natin yung mga pelikulang, yung mga Pilipino na nandun na talagang hinihintay tayo. for someone at the helm po, ano po sa tingin nyo yung naging parang bentahe ng pelikula? Bakit po siya napasama sa festival na to? Well, first, it's uniquely Filipino. Maraming makaka-relate sa pelikula. Relatable siya. At makikita naman natin na bago ang mga artista, naging curious din sila kung sino itong magagandang artista natin. Actually, natutuwa kami sa mga comments sa mga social media. Akala nila daw Hollywood daw film. Yung nalaman nila ng Pinoy, they're all too proud na meron tayo ng klaseng pelikula i-showcase. Thank you, Derek. So yung question ko po para kay Kira and para kay Kelvin. Now, since the film is going to participate in this festival, question ko, how do you think your characters will resonate with a global audience? Can you start with Kira, please? Well, I think our characters can be relatable for brain tumor patients or people with mental illnesses as well. I think that our characters play a very big part in setting Conversation? hindi po,
Yun, thank you so much. It's setting public awareness. Kasi minsan, when it comes to, ayan, heavy mental illnesses like that and brain tumors, anything that has to do with health, for some reason, people are afraid to talk about it. So I hope that because of our characters and because of our story, even though it does not touch entirely on that, I hope that it could spark a conversation for them and for people who are going through mental health illnesses. I hope that they could be inspired by our characters and by our story. Thank you. Very universal. Na? Yes, opo. Kelvin, would you like to add something? Sa akin naman is, feeling ko naman maabot nila to kasi hindi lang naman dahil sa brain tumor para maantig yung mga puso na yan. Makikita kasi nila dito at hatid ng chances are you and I kung paano mo pinapasok yung desisyon mo. Kung hahayaan mo na lang ba na natadhana ang magdesisyon sa'yo o ikaw mismo ang magdesisyon para sa tadhana. Isa pa yung family, OFW, lahat eh. Hindi siya basta-basta romance lang eh. Alam naman natin na lahat tayo may ganyan drama sa buhay. And then, hatid ng Chai para sa ating lahat is to, alam niyo, don't give up on everything. Lahat ng bagay mayroong solusyon, may dahilan, bakit yan ipinagkaloob sa ng universo. Are you guys flying to Japan to introduce the film? The entire cast? Yes po. Oh, well, then we are rooting for you. Congrats in Parang advance. dalawa lang po kami ni Kira ako. So, Kira and Kelvin. Ang mikropono yan. Disclaimer nung tungkol sa pelikula. Hindi, ano ka nang tawa? Oo, sandali. Since kasi, kanina kasi nasimulan ni Kelvin, di ba? Oo, yung nilinaw niya yung tungkol sa naging issue ka before. Medyo napaliwanag niya ng mahaba. Kasi, at inamin niya, bakit sa pagkakaintindi ko, parang makaramdam siya ng something kay Kira. Tama ba? Tama ba, Kelvin? Di ba parang sabi mo nga, normal lang naman na maramdaman mo yun bilang lalaki, bilang tao, di ba? Tama ba? Naramdaman ko po siya pag ginagawa namin. Yes. Opo. Oo. So mahaba yung installation mo. Medyo maiksi yung kay Kira. So gusto kong malaman yung side ni Kira kasi nga nagkaroon ng issue sa inyo before. Was there a time, pakilinaw mo lang Kira, was there a time ba na parang naramdaman mo na parang pinaasa ka ni Kelvin or medyo may something na na-mislead ka niya into believing something kaya nagkaroon kayo ng medyo hindi pagkakunawaan during the time? Right. Honestly, no. I don't believe na pinaasa ako ni Kevin. I don't believe that was ever his intention. Kasi he was just being truthful to his character. And like I said a while ago, things happen na hindi natin inaasahan. So no, I don't feel na pinaasa ako. But, I'm sorry, ulit ang tanong. Medyo mahaba din yung tanong. Hindi, kasi ngayon, di ba nilinaw niya na yun, may naramdaman siya. Ikaw ba, Kira, meron ka ibang naramdaman during the time? Gaya ni Kelvin? Well, natanong niyo po yan kasi I'm sure nakita niyo naman yung mga screenshot, di ba? I'm sure you all saw that. And to be truthful din, I can't lie to you again. Meron konti. Siyempre, very charming naman si Kelvin. And like I said a while ago, the nature of our movie, it's a love story. We have to interact in such a way na nakaka-fall talaga. So, ayun po, I hope that answers your question. Nice. So, hindi, totoo naman yun. Hindi naman talaga kapalipaliwala naman talaga yun na magkakainlaban lalo na kung love story yung totoo naman yun, lagi nagaganap yun sa mga artista. So, hindi ka taka-taka, di ba? Tapos, ang tanong ko, Kelvin, what happened? Kasi, di ba, parang kung pinursu mo o kung natuloy yung parang chances are, naging kayo sana, di ba? So, gusto mo yun, Lion? Chances are, naging kayo sana. What happened along the way? Kung ba't hindi natuloy? Or nag-blossom into something? Yung mga sarili-sarili kami problema during that time. And we think, hindi
siya mag-work nung time na yun. Kasi marami kami kailangan unahin, sigasuhin, at tapusin sa mga bawat episodes ng buhay namin sa bawat isa. Yun, kaya feel namin di mag-work. And alam naman namin yun sa isa't isa. At malinaw yun sa amin na hanggang doon lang yun. And kung ano man yung mga lumabas through online is hindi rin naman kasalanan yun ni Kira. And hindi ko rin naman kasalanan yun. I mean, meron man akong pagkukulang. I think it's my personal reason kung bakit. And sinabi ko naman, nilatala ko naman sa inyo yung kanina, kung ano yung ilan. Pero, I mean, alam na yan ng Diyos ko. I mean, dalawa kami nakakaalam ng mga bagay-bagay sa sarili ko. Then, sinusurrender ko na yun sa Kanya. Kung ano man yung dadalhin, ibibigay niya sa akin. Nagtitiwala ko sa Kanya. Kelvin, kung magkakaroon kayo ng friendship ulit ni Kira, yan, masasama kayo sa Japan ulit, di ba? Ay, sa pagpunta nyo sa Film Fest. What if, magkaroon ka ng panibagong chance, sa tingin mo ba, posible talaga na i-pursue mo si Kira if ever magkaroon ng chance? Wala na akong pagka. Palagay ko sa akin, kung bibigay yun at yun ang mangyayaring pagkakataon, wala naman pong masama kasi mabait naman po si Kira, maganda si Kira, sino ba naman hindi tao or lalaki na hindi pwede mag-fall sa ganyung klaseng pagkatao, and then reachable, and maalaga rin siya sa person. So, may pagkakataon na dumating man yun, bakit naman hindi? Pero sa ngayon kasi, hindi naman yun yung iniisip namin. Then, ang importante, binibuild namin ulit. Nagsisimula kami bilang maayos na magkaibigan at yung relationship namin sa production. So, yun po. Nice. Ang galing sa mga ni Kelvin. Yes. Tsaka nakakatuwa yung itsura ko dun sa, since 3 years ago pa itong movie, tama ba? 2021. Oo po, 2021. Iba ba yung itsura mo doon? Ngayon ang gwapo, ang laki ng glow up ko talaga, Kelvin. Ang gwapo mo ngayon, Kelvin, no? Talagang mukha ka na talagang star. In fairness. Salamat po. Mas ang galing mo na rin sumagot. Thank you. Direct, curious lang ako. Ang team song is yung yung song ni Juan Carlos. Ano ba? Yes. Yung Demonyo. Tapos, nakuha niyo rin ba yung SB19? Kasi tinutugtog din yung mapa. Yes, yung mapa. Ang daming budget ng movie na to. Ang magatong. Nakuha ang mga songs na mahal. True! Marami lang po kami kaibigan. Okay, good luck po. Congrats. Thank you. Refreshing siya. Kasi alam naman po natin before mataas yung net worth, di ba? Pero ngayon nagkakaroon ng pagkakataon pag-collab, magkatrabaho yung mga artista sa kabila, sa artista sa kabila, yung mga ganito-ganito. Sa amin po kasi, nung nangyari yun, parang iba yung pakiramdam dahil ano kaya yung nakasanayan niya dun sa kabila at nakasanayan ko dito sa bahay namin na pwede namin mapagtulungan para mapaganda yung pelikula. Which is, kaya siya refreshing kasi may mga, alam niyo yun, the way makitungo sa tao, the way magtrabaho, makikita natin doon yung doon ko masasabi refreshing siya kasi ang dami, halos lahat nakatrabaho sa kabila pero wala namang masamang nangyayari pero yung refreshing siya kasi ganito pala siya magtrabaho, ganito pala sila kasi ganito yung nakasanayan nila. Ganun ko siya nakikita Hindi ko po ma-explain ng gusto pero refreshing talaga. Kasi, pagkakataon ko, una, questions, mag-work ba, kakagatin kaya ng masa, or marami bang maiinis o magagalit. Ang daming tanong, pero base sa ating resulta ng nagawa namin is palagay ko naman magugustuhan nila yung pelikula namin. And especially kasi nung gawin nyo to, wala ka rin collab ng 7. Wala pa po. So medyo may sitwasyon pa. So Yes, kayong tatlo, nalaman yung kapuso ang trabaho ng Kira is perfect. I share the same sentiments as Kelvin na sobrang refreshing to work with somebody na you've never like heard of before. Kasi syempre, within
mag-network, syempre nagkakaroon ng chika-chika yan, di ba? Oy, naka-work kasi ganito, ganyan siya, di ba? Pero now, again, it's very refreshing to get to work with someone and to get to know them on a level na wala ka talagang alam tungkol sa kanila. Like, nobody has set an impression for you in your head, kumbaga. Tama po ba? So, very refreshing at nakakatuwa to work with somebody from the other side na sobrang dedicated din sa trabaho, na maayos din yung trabaho. Kasi syempre, I've never believed in the network force. Kasi, I mean, parang po sa akin, we're all in this industry for one goal, to give entertainment to people. So I never understood why there was war in the first place. So, ayun po, nakakatuwa, refreshing. So happy ka natapos na yung network war? Yes, I am po. Ang network course kasi, effective lang yan sa mga sikat. I've been doing series sa GMA with Kelvin, Loving Miss Bridget. And then I did Ang Sayo Ay Akin. Parang sa mga kagaya namin, supposedly, wala talagang network wars. Kaya lang pag nahihiram yung mga malalaking artista, doon nagkakaroon. Tapos hindi naman nai-interview, ay, sumayin up na pala siya. Ang tagal mo sa parehong channel, para naman nagpasign up sa akin. Nakakaloka. Kaya ngayon, hindi ko kasalanan kung ako ay mapupunta sa isang movie o sa isang palabas na kasama ko, kasi halos lahat sila ay nakasama ko na. Si Kelvin, I've done 3 films ba with you, including this. And then teleserye. Tapos si Miss Kira din, gano'n. Pero parang hindi natin kailangan magkaroon ng network wars. Actually, pag gibid ka, trabaho. Let's do this.